Inay Miggy Vlog! Hello, hello mga nakshis! Eto na naman yung Nanay Miggy nyo. As usual, rest day ko na naman. Kaya eto, samahan nyo ako magluto ng chicken curry. Kung last week, tinola yung niluto ko sa mga bata. Ngayon naman, nag-request sila ng chicken curry. Kaya wish grant! Shout out nga pala sa makukulit ko mga ka-team. Ayun na nga, mga ilang araw din akong hindi nakapaggawa ng video ko. Hindi talaga ako makapag-voice over kasi ang dami-dami kong inaasikaso. Nag-general cleaning ako dito sa bahay. Ang nakakainis, hindi ko pa siya na video para may ma-content ako. Ewan ko ba, masyado akong naging abala na alisin lahat ng mga gamit na hindi na namin masyadong nagagamit dito sa bahay. Like yung mga lumang damit, mga ganun. Yung mga nakatambak lang siya dun sa mga box namin. So lahat yun, i-dispose ko na kasi bukas dadaan naman yung truck ng basura. So isasama ko na sa kanila yun. Tsaka, yung luma naming dish drainer na color black, inilabas ko na rin siya dun sa labas para madali na siyang buhatin ng mga basurero. Tapos, ewan ko ba, napakadami naming basura. Pati yung cabinet namin or yung damitan namin, kasi hindi naman talaga yun cabinet. Ano siya, yung para siyang may damit na hangiran, yung may zipper. Yun pa yung ginagamit namin dati nung nasa Parañaque pa kami. Pero dahil sa kalumaan na rin niya, nasira na yung zipper niya. Tsaka yung pinaka-cover niya, napunit na. Pinalitan ko na nga lang yun ng cortina para may cover pa rin yung mga damit namin, hindi masyadong naaalikabuhan. Pero dahil nga sa kalumaan niya na, medyo shaky na siya. Lalong-lalo na pagka mabibigit yung mga nakahanger. So dahil meron na rin namang cabinet na nabili si Ashley, ang ginawa ko na lang is yung bumili ko ng adjustable na rod. So dun ko siya inilagay sa may free space sa may hallway namin. Ando doon yung mga shoe cabinet namin, tsaka yung isa pa naming Durabox. So nilagay ko siya sa may ibabaw ng Durabox. Downside nga lang nung telescopic rod na yun, akala ko kasi talaga napaka-sturdy niya. Pero hindi pala. Pagka masyado ng marami yung nakalagay sa kanya or nakasabit sa kanya, bigla talaga siyang bumabagsak. So hindi ko alam yung gagawin ko sa kanya. Pansamantala, mga magagaan lang yung nakahanger doon, like yung mga blazers ko, ganyan. Pero for sure, papalitan ko na lang din siguro yun ng cabinet din. Sa ngayon, syempre, paunti-unti muna, ipon-ipon uli para mabilihan ko uli ng panibagong cabinet. Kasi ewan ko ba, dumadami yung mga damit namin, hindi ko na tuloy alam kung saan ko siya ilalagay. So, sa mga punto na yan, natapos ko na yung paghihiwa ng mga rekado, pati yung mga manok. Isang buo at kalahati yung manok na meron kami. So, ang ginawa ko, hinati ko lang yon sa dalawang lutuan. Yung kalahati, yun muna yung lulutuin ko ngayon for chicken curry. Ako lang ba o kayo din? Na kapag nagluluto kayo, bago nyo umpisahan yung pagluluto nyo, nililinis nyo muna yung mga pinaggamitan nyo or yung mga ginamit nyo sa paghihiwa. Ayoko kasing naiiwan na madumi yung lababo kasi alam ko for sure habang nagluluto ako, may ilalagay din ako mga platong marurumi na uli. So, gusto ko yung may mga free space para mapaglagyan ng mga nagamit ko na habang nagluluto ako. Kaya ayan, nilinis ko na yung mga sangkalan, yung mga kutsilyong ginamit ko. Tapos nilinis ko na rin pati yung surface para walang masyadong dumi. Pati yung kawali na gagamitin ko, gusto ko lilinisin ko muna bago ko siya gamitin sa pagluluto. Tara, umpisahan na natin. Ayan, so ginawa ko, mild fry ko lang yung mga carrots tsaka yung patatas. Ganyan yung ginagawa ko kapag nag-chicken curry ako, tapos isa-set aside ko lang muna siya. And then after nyan, igigisa ko na yung luya. Yan yung unang-una kong inilalagay or ginigisa sa mantika.
Gusto ko yung tipong lumalabas na yung aroma niya dun sa mantika, tsaka ko isusunod yung bawang. And then after, yung sibuyas. And then halo-halo lang, palalabasin ko lang yung amoy. Kapag naamoy ko na yung bawang, yan, sasunod ko na yung bell pepper. And halo-halo na, tsaka ko ilalagay yung chicken. So, medyo matagal kong pinapakulo yung chicken para lumalabas yung sarili niyang mantika. Pero hindi pa ako dyan naglalagay ng tubig. Hinahantay kong lumabas yung sarili niyang katas. Tapos hahayaan ko lang muna siyang kumulo doon. Tapos hanggang sa lumambot-lambot na. Meron na siyang konti-konting lumalabas para mas mapabilis yung paglambot ng manok. Lalagyan ko rin siya ng konting tubig. Siyempre, konting halo-halo para even yung pagkakaluto ng chicken natin. Kanina nga pala, galing ako sa school ng anak ko kasi pinatawag ako ng teacher. Medyo kinabahan nga ako dun eh. Pero I have idea naman na kung bakit ako pinatawag ng teacher. Kaya nung pumunta ako dun, dala ko na yung TOR ng anak ko. Galing dun sa dati niyang school na pinasukan niya sa Parañaque. Kung hindi niyo natatanong, si Ras kasi is may special needs siya. Diagnosed siya nun with depression and meron siyang mild ADHD. Kaya nung nasa Parañaque kami, hindi niya talaga natapos yung kanyang elementary age or elementary level. Kasi after niyang mag-grade 4, nag-therapy na siya. Tawag nila dun sa therapy na inatenan ni Ras is occupational therapy. Doon, tinuturuan nila yung mga bata to have focus sa kung ano man ang ginagawa nila. So, kanina, ang saya-saya ko kasi magmo-move na siya sa grade level na iniwan niya. Next year, part na siya ng regular class. Salamat uli sa pagsama. Luto na! Sunod uli! Inay Miggy Vlog. Paalam!